Makakatapat ng Lakers bukas ang Indiana Pacers na tank team sa Eastern. 16-56 record sila. Hindi na rin gaano nga raw naghahabol ang Indiana ngayon ng panalo para makakuha ng mataas na draft pick sa susunod na NBA draft. Eliminated na rin sila ngayon. Halos 7 player pa yung naka-rolled out sa Indiana, walang numbered. Pascal Siakam, Aaron Nesmith, Obi Toppin, Haliburton at si Zubac. Halos lahat ng role player nila pinahinga na. Nasa tanking strategy na ngayon ng Indiana, hindi na nila pinipilit manalo sa dulo ng season na to o kaya naglalaro na lang sila sa mas mahina na lineup. Galing sila sa panalo laban sa Orlando Magic na tumapos sa 16-game losing streak nila. Si Pascal Siakam ang naging leader scoring dyan, 37 points, habang si Andrew Nembhard nagpakita ng mahusay na playmaking, 14 assists, pero hindi rin naman sapat yan. Sa huling matchup nila, nanalo pa ang Lakers dyan 128-117. Si Luka nag-explode sa 44 points sa loob lang ng third quarter. Ibig sabihin, malaking problema talaga sa Indiana ang panalo at paano pipigilan si Luka. Tapos hindi na rin nila kontrolado ngayon yung roster nila. Posibleng maulit yung blowout loss na to, lalo na halos lahat ng role player at star nila wala sa lineup. Kaya parang bonus game nga raw sa Lakers yung laban na to. Pwera usog mga pare koy. Si Hachimura at Adotiero nasa questionable, samantalang nasa doubtful pa rin itong si Marcus Smart dyan. Halos 10 games na lang rin ngayon ang natitira sa Lakers para sa regular season na to para pumasok sa playoffs. Nasa third seeding sila at halos 2 games ang advantage mula sa 4th to 3rd seeding after na matalo ang Rockets kontra Bulls. Last stretch ng Lakers to sa road game kontra Indiana at papasok sila sa 3 home games na magkakasunod. Kontra dito sa Brooklyn Nets sa Sabado, tapos Wizards at Cavaliers pa. Kaya may pagkakataon ang Lakers na makakuha pa ng win streak ngayon sa 3 games nila. Ang Lakers kasi halos merong home games record dyan na 23-12 sa 35 games na dumaan at may 65 winning percentage sila. Kaya nga sobrang laki pa rin ang chance ng Lakers ngayon na makakuha pa ng magandang record sa Western dahil sa 3 sunod-sunod na home game pa na dadaan bago nila makatapat ang OKC Thunder na top 1 team ng Western. Dahil visiting team ang Lakers dyan, pero hindi rin naman ganun bagsak ang winning record ng Lakers sa road games. Sa ngayon kasi meron silang 23 wins, 14 loss sa road na to na nangyari. 62 winning percentage pa sila dyan. Kaya talagang kahit sa road game, maganda ang record ng mga to at nakikita ang hindi rin naman ganong kadaling talunin ang Lakers dahil mataas ang improvement na nila sa defense at team chemistry. Kahit sa road, nakakapag-content sila. May mas malakas na roster at playoffs aspiration. Nasa tapat ng mahigpit sila na laban sa Western ngayon at hindi pwede mawalan nga raw ng momentum ang Lakers. Lalo ngayon laban sa mga lower ranked teams kung gusto nilang manatili ang magandang positioning sa playoff seeding. Pero kasi madalas sa NBA, yung senaryo naman na mas ganado pa nga yung mga lower team na talunin yung nasa top ranking team kahit eliminated pa para lang guluhin lalo yung playoffs positioning. Kaya hindi pa rin nga raw dapat magpakampante ang Lakers kontra Indiana, susunod pa sa Brooklyn. Sa uling 10 games ng Lakers, si Austin Reeves nag-record ng halos 39 minutes per game, 21 points averaging, na mas mataas ngayon yung playing time niya bago siya ma-injury. Si Redick mismo naglimita sa rotation, ibig sabihin, mas kaunti ang player na ginagamit sa substitute at mas maraming oras sa mga starter tulad nga ni Reeves sa court. Dahil dito, napilitan talagang si Reeves na maging isang main option sa Lakers ngayon, lalo na kasama si Luka at nilagay naman si LeBron sa third option, kaya mas sumaba talaga yung playing time ni Reeves. May mga report pa ngayon na bumaba talaga ang shot attempts ni LeBron since nang i-adjust yung role niya. Si Luka Reeves parehong mataas ang scoring volume at high usage sa lineup, kaya kapalit nito, si LeBron hindi na dominant sa shot attempts tulad dati. May role adjustment, hindi na siya palaging primary offensive option tulad nun, kahit nakaya pa rin nga raw niyang mag-points ng malaki. Mas ginagamit niya na lang yan sa pagiging playmaker at veteran leader na mismong sinasabi naman dyan na pinakadahilan niya kung bakit bumababa ang scoring niya, at yan din mismo yung sinabi niyang dahilan bakit kontra Piston scoreless siya sa buong first half.
Yung ganitong klaseng araw kasi ng trend ngayon sa Lakers, nagpapakita lang ng pagbabago sa offensive system nila. Ang scoring burden, hindi na lang ngayon nakapokus sa isa o dalawang player. Mas nagagamit na yan sa ibang mga role player din. Kaya nakadepende na nga lang daw ngayon yung team offense nila pagdating sa mga star player nila at role player pa. Yan yung adaptation sa Lakers na nakikitang dahilan bakit mas nagiging competitive yung mga to dahil hindi na nga raw nakadepende sa ilang scorer yung mga to lalo na sa mahaba at demanding na season. Mas tumaas pa yung winning percentage nila dahil sa defensive style na ginagawa nila ngayon.